new series, The Book of Ruth. Ayan. So kung babasahin niyo yung Book of Ruth, napakaganda niyan. Love story. Sino dito mahilig sa love story? Wala. Dapat din ako nagtanong kasi lahat gusto love story eh. Kaya nga nauubos yung oras mo kakapanood sa Netflix kasi gusto mo ng love story. Tsaka lahat ng story ngayon, lahat ng pinapakita na mga stories, laging may love story na, tama? Di ba? Kahit mapa-comedy, mapa-action, mapa-anime, di ba laging mayroong love story? Parang ang boring kapag walang love story, tama ba? Tama ba? Boring ba yung buhay pag walang love story? Yes, yung mga nag-yes, yung mga kinikilig pa, no? Yung iba, nagpe-pray na ngayon kasi ilang taon na sila. Nagpe-pray na sila. Kailan sila ikakasal, di ba? Nagpe-pray yung iba. Kasi ang dami nilang gustong manligaw sa kanila, hindi nila kung sino yung pipiliin ako. Di ba? Grabeng problema niya, no? Ayan. So, kung gusto mong malaman yung mga tamang sagot, biblically based na sagot, ayan, be consistent sa susunod nating series. Next topics. Ayan, so meron kasi tayong 6 na topics ngayong series, The Book of Ruth. Ayan, so anong topic natin today? When it's time to walk away. When it's time to walk away. Yan yung mensahe natin ngayong umaga na gustong sabihin sa iyo ng Diyos. When it's time to walk away. But before ako mag-start, ang ganda nung kanta kanina, no? The Alpha and the Omega. 'Di ba? God is the Alpha and Omega. Kung meron naman akong sasabihin sa inyo na isang katotohanan, and alam ko na yung katotohanan na yun ay tinatawag na absolute truth. Kasi 'di ba minsan, kami mga pastor minsan, siguro meron kami nasabi dito sa harapan, and sa isipan ninyo medyo dubious yung sinabi ni pastor. Parang medyo nagdududa ko sa sinasabi nila. Di ba? Mayroon tayong ganyan minsan eh. Totoo ba yung sinabi? Ganun ba talaga yon? Minsan meron tayong ganyan eh, habang nandiyan tayo, nakaupo, nagsasalita yung pastor sa harapan. Minsan meron tayong ganyang moment. Tama ba yun? Di minsan dubious. Pero itong sasabihin ko sa inyo, totoo to. And I know you will agree that this is an absolute truth. Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Meron bang nagdi-disagree? Lahat tayo nag-agree, tama? That's an absolute truth. God is all powerful. He is the strongest. He is the King of Kings. He is the Alpha and Omega. Tama? Salita pa lang niya, boom, galaxies. Salita pa lang niya, boom, buhay. Tama? That's an absolute truth. God is all powerful. Now, the question is, if God is all powerful, then why do His people, us, many of His people walks around defeated? Bakit kaya, no? Bakit kaya? It is not because Satan is stronger or the devil is stronger sa'yo. Kasi ang katotohanan, talo na si Satan. Wala na siyang power over you. You are already a victor because of Jesus. So it is not because the devil is stronger. No. Alam kung bakit maraming Kristiyano ngayon ay defeated? It is because they are staying in a place where God tells them to live. So ang message natin ngayong umagang ito is, when it's time to walk away, don't delay. Kung bakit maraming Kristiyano ang defeated sa panahon natin ngayon, kasi nandun sila sa isang lugar, nag-stay sila sa isang lugar kung saan sinasabi ng Diyos sa kanila, umalis ka sa lugar na yan. Pero they are staying to that place. When I said place, hindi yan physical place katulad ng lugar na to. Hindi yan yung bahay, pwede, maaari. Pero hindi yung place na sinasabi ko. Maybe it is a kind of mindset. Meron kang maling pag-iisip, nag-stay ka sa maling pag-iisip, that's why you are defeated. And God tells you today, when it's time to walk away, don't delay. Umalis ka na. Pwedeng mindset, pwedeng ungodly relationship, pwede yan. Maraming Kristiyano nahuhulog sa ganyang kasalanan. Meron akong mga napapanood ng mga vloggers sa YouTube, may mga interviews sila. Meron isang host doon, sabi niya, mahal niya si Kristo, he is a follower of Christ, kaya lang,
Hindi sobrang mahal niya yung kanyang girlfriend, nagsasama sila, nagli-live-in sila, meron silang premarital sex. Hindi sila makaalis, no? They are stuck. Maaring maling relasyon, maaring toxic na mga kaibigan, mga bad influences. I don't know, maybe that's your job. Kasi may mga maling trabaho, no? Maybe that's bad habit, that's bad habits and addictions. I don't know. Kaya maraming Kristiyano ang defeated because they stay in a place kung saan pinaalis sila ng Diyos. Di ba? So, ang message natin ngayong umagang ito, when it's time to walk away, don't delay. Umalis ka na, huwag ka nang magstay. Now, basahin ko itong verse na to, yung Ruth 1:1-2. Napagandang verse na ito kasi ito yung pinakaunang verses ng Book of Ruth. Sabi rito, in the days when the judges ruled. So bibigyan ko lang kayo ng context kung nasaan o ano yung pinag-uusapan natin. In the days when the judges ruled. Kailan ba 'to nangyari? This happened 3,000 years ago. Sobrang tagal na, 'di ba? 3,000 years ago. Before pa 'to sa time ni King Solomon, ni King David, ni King Saul. Before pa to nagkaroon ng mga kings. In the days when the judges ruled. Ito yung mga judges, ito yung mga tao na ni-raise up ng Diyos kasi that time oppressed ang Israel. May mga kalaban ng Israel. They were oppressed by the enemies. So ginagawa ng Diyos, nagre-raise up ng champion, nagre-raise up ng tao para labanan yung oppression na yan. And during that time, there was a famine in the land. Merong taggutom. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. So merong isang pamilya, composed ng apat sila. Nanay, tatay, 2 anak na lalaki. And that man's name was Elimelech. And his wife's name was Naomi. Ang ganda nga ng mga pangalan nila. Kung andyan yan sa inyong notes, Elimelech means, my God is King. Naomi, yung asawang babae, means sweet and pleasant. Yung pangalan kanilang mga anak ng mga lalaki is Malon and Kilion. And Malon means sick or sickly, and Kilion means frail and tired. So merong family na 4 ang miyembro. Elimelech, Naomi, Malon, and Kilion. And they were Ephrathites from Bethlehem. And they went to Moab and lived there. So from Bethlehem, nagpunta sila ng Moab. And during that time, there was famine. Merong taggutom. Sino dito nakaranas ng taggutom sa buhay nila? Taas ng kamay. Kahit nung bata, wala. Kahit dati, wala. Kahit nung pandemic, hindi. Di ba? Minsan may mga ganun eh. So during that time, talagang hirap sila kasi walang matinong crops. So taggutom, merong famine noon. So, ang ginawa ng pamilya na to, pumunta sila sa Moab. And ano ba yung Moab? Moab is a cursed land. Cursed land by God. Kasi kung babasahin nyo yung history ng Moab, yung mga Moabites, resulta yan ng incest. Alam niyo yun, yung tatay at yung anak, resulta yon, dumami, naging Moabites. Resulta yan ni Lot at saka ng kanyang mga babaeng anak. At hindi lang yun yung offense na nagawa ng Moabites. Meron silang offense na time na kailangan ng tulong ng Israel, hindi nila tinulungan ang Israel. Yung mga time na they are worshiping false gods, they are sacrificing babies, they are punong-puno ng sexual immorality. That's why it was written in the Bible, Moab is my wash basin. Sabi ng Diyos, Moab is my wash basin. Ibig sabihin nun, pag naligo ka, marumi. Di mo na gagamitin ulit. Tinakwil, abandon na. Marumi, dirty water. Doon pumunta yung family ni Elimelech. And mind you, the name Elimelech means, my God is King. Magandang pangalan, tama? Yes, napakagandang pangalan. My God is King. And yet, the way he lived this life, parang hindi naman Diyos ang hari sa buhay niya. Now, in Judges 21:25, ang sabi rito, in those days, Israel had no king,
And all the people did whatever seemed right in their own eyes. Mind you ha, this happened 3,000 years ago. Hindi lang history ang pinag-uusapan natin. Ang nakikita ko dito, it is also a mirror of what's happening now. Maraming tao, alam mo kung sino yung hari sa buhay nila? Sarili nila. When God is not sitting in the throne or on the throne of your heart, something else is sitting there. Something else. You are your own king. Your pride, your doubts, your guilt. Tama? Iba yung naghahari sa buhay mo. So, hindi lang history ang pinag-uusapan natin ngayon. This part of the Bible, Book of Ruth, it happened 3,000 years ago, and yet, namimiro ito kung yung nangyayari sa panahon natin ngayon. All the people did whatever seemed right in their own eyes. At yan yung ginawa ni Elimelech and his family. Kasi imagine mo na lang, alam nyo kung gaano kalayo yung Moab mula sa Bethlehem? Sobrang lapit. That's around 20 to 30 miles away. Pag lumabas sila ng bahay, makikita nila yung Moab. Sa panahon natin ngayon, yung Moab is the modern day Jordan. So kung alam mo yung geography, magkatabi, magkalapit. Ang pagitan lang nila ay Dead Sea. So medyo mataas yung Bethlehem. Pag lumalabas sila ng bahay nila, sa clear na day, makikita nila yung Moab. So imagine, merong taggutom, and you are pressured. Kasi naririnig mo yung mga anak mo umiiyak na sa gutom. Nakikita mo yung plato walang laman na pagkain. At tuwing lalabas ka ng pintuan, makikita mo yung lugar ng Moab. Wow, ang daming patch ng green. I can survive there. Ano kaya ang iisipin mo bilang provider ng family? You are already pressured na. Alam nyo, nung time na nangangailangan si Elimelech ng tulong mula sa Panginoon, hindi siya nag-pray. It was never mentioned dito na nagdasal siya. Ang una niya kagad inisip, solusyon. Kaya nung nakita niya yung solusyon, pinuntahan kagad nila. Wala man lang pagpipray na ginagawa. Hindi man lang sila nag-fasting. Hindi man lang sila lumapit sa propeta. Ito ba yung will ng Diyos sa buhay ko? Ilang Kristiyano ang ganyan sa panahon natin ngayon? Hindi nag-iisip. Nakakita lang sila ng opportunity na mas maganda sa kalagayan nila. Grab it. Hindi na iniisip, meron akong girlfriend ngayon, meron akong boyfriend ngayon. Ito yung binigay sa akin ng Diyos, kasama ko sa church. Hindi ko naman sasabi, may ganun dito ha. Example lang naman. Sa trabaho, nakita, may mas pogi may mas maporma, may mas maganda. Lahat check. Diba? Lahat check. Mas maganda dun sa sitwasyon na meron ako Paano pag trabaho? Okay naman yung trabaho mo. Maganda. Tama? Nakikita ka ng mas maganda pa. Mas mataas pa yung sahod. Yung iba hindi na nag-iisip, hindi alam. Meron palang, alam mo yun? Required pala na araw-araw ka mag-OT ng 4 na oras. Ang pahinga mo sa isang buwan, 2 beses. Kasi Sabado, Linggo, nagtatrabaho ka pa rin. Laki nga ng bayad, pero wala ka ng oras para mag-ministry. Wala ka ng oras para mag-serve. Wala ka ng oras para sa fellowship. Tama? Wala ka ng oras to meet with your grow group. To go to church every Sunday. Wala na. Nabulag tayo dun sa, alam mo yun, opportunity. Maraming Kristiyano ang ganyan sa panahon natin yun. Grab lang ng grab, hindi nag-iisip. So, Elimelech, Elimelech means my God is king. At maraming Kristiyano ang ganyan. We are calling ourselves, tayo ay Kristiyano, we are disciple of Christ, we are believers, that we love God. But the question is, yung way ba ng pamumuhay mo ay ganun ba? Talaga bang nakikita yung pagiging isang Kristiyano? Nakikita ba yung pagiging isang believer o hindi? Kasi paano natin mapapatunayan na tayo ay mananampalataya ng Panginoon? Nakikita lang yon sa ating gawa. Sabi nga ni James,
sa book of James, show me your faith is, and I will show without works, and I will show you my faith through my works. Because faith without work is dead. So kahit anong pag-declare mo na mahal mo ang Panginoon, kahit ang pag-declare mo na isa kang Christian, disciple ng Panginoon, kung hindi naman yung nakikita ko sa iyong buhay, walang maniniwala sa iyo. So from Bethlehem, pumunta sila sa Moab. And Moab is a cursed land. A place of compromise. Katulad na sinabi ko sa inyo, it is God's wash basin. It is dirty water. Now, kung ilalagay natin yung paa natin sa sitwasyon ni Moab, ang daling ma-fall, tama? Sa kasalanan na yon. Lalo na, ako naiintindihan ko kasi tatay ako eh. Meron akong pamilya. And ayoko silang magutom. Tama? Dadakdakan. Diba? Maingay na yung sikmura, maingay pa yung bibig. Di ba? Tapos makikita mo, umiiyak yung anak mo. Malalaman mo, wala nang laman yung plato. No? Grabing pressure. Tama? When times get tough, Moas look tempting. Kasi paglabas pa lang, alam mo na kagad ano yung posibleng solusyon eh. Problema, yung solusyon, hindi will ng Panginoon. Nakakalungkot lang isipin kasi siyempre sa tagal ko na ring Kristiyano, siguro mga ilan na ba? 14 years? 14 years. Mga baby Christian pa lang ako. Meron akong mga tao talagang nilook up ko. Talagang pinagmamasdan ko. Tinitignan ko yung buhay. And they have influence sa aking buhay. When they speak, I listen. Then umalis. Tapos malaman-laman mo, ay, pumatol sa kapwa babae, pumatol sa kapwa lalaki. Di ba? Ay, nakikipag-live-in na. So nakakalungkot lang. And every time nakakarinig ako ng ganong klase ng kwento, there's pain, there's hurt. And I know, nasasaktan ako because the Holy Spirit is hurt din. Nasasaktan din. Tama? And ayoko mangyari yon sa atin. Gusto ko lagi tayong nasa Panginoon. Kailangan natin masatisfy kung saan tayo nilagay ng Panginoon. But sometimes, when times get tough, Moab looks tempting. What is your Moab? What is your Moab right now? Katulad sinabi ko sa inyo kanina, it may be the wrong kind of mindset. Maybe it's an ungodly relationship. Maybe it's toxic friendships. Maybe it's the wrong job. It's the addiction. And nagkakaroon ka ng problema dahil nag-i-stay ka sa lugar rin. You keeps on praying sa Panginoon. Sabi mo, Panginoon, fix this. Fix this. Alam nyo, hindi yun i-fix ng Diyos para sa'yo. God will not fix it when God tells you to leave it. Okay? God will not fix it when God is telling you to leave it. Pag maling relasyon, ungodly relationship, maling trabaho, maling habit, maling klase ng pag-iisip, don't ask God to fix it. Kung ang sinasabi sa iyo ng Panginoon ay umalis ka na. When it's time to walk away, don't delay. Alam nyo, may mga panahon tama na, kasi tinatry ko kasing ilagay talaga yung sarili ko dun sa sitwasyon ni Elimelech. And sabihin ko sa inyo, it is a very challenging situation. Sobrang hirap. Alam yan ng mga magulang. Alam yan ng mga family. Sobrang challenging ng sitwasyon na yan. And ganyan din ako minsan, pagka nasa ganyang sitwasyon ka, hindi mo maiwasan na meron kang pagdududa. Pag dumating sa ganyang panahon, magkakaroon ka ng pagdududa. Pagdating sa ganyang panahon, magkakaroon ka ng complaints. And ako bilang matagal ng Kristiyano, marami akong beses na nagduda.
Maraming beses na nag-complain ako sa Panginoon. At isa lang yung masasabi ko sa inyo. God can handle those complaints. God can handle those doubts. But He will never do anything sa iyong pagko-compromise at sa iyong disobedience. Okay? Because there's no blessing in disobedience. There's no blessing in compromising. And our Moab is our compromise. Okay? So there's no blessing there. There's no provision there. There's no miracle there. Wala ang Diyos doon. Sabi nga ng Diyos sa Moab, it is my wash basin. It is abandoned. Now, continue tayo sa kwento. Now, Elimelech, Naomi's husband, died. And she was left with her 2 sons. That's the irony. Pumunta sila sa Moab to find life for survival. Ano nahanap nila? Loss. They married Moabite women, yung kanyang mga anak. One named Orpah and the other Ruth. And they had lived there about 10 years. But Mahlon and Chilion also died. And Naomi was left without her 2 sons and her husband. Kompleto silang pumunta, 4. Nagstay sila ng matagal, mga around siguro more than 10 years. Namatay yung asawa, namatay yung 2 anak. Ang naiwan, si Naomi at yung 2 daughter-in-law na si Orpah at saka si Ruth. Pumunta sila ng Moab. They are expecting life, survival. Pero pagpunta nila doon, yun yung nawala sa kanila. Napakahirap din, tama? Mawalan ka ng asawa, mawalan ka ng mga anak. Sobrang hirap nun. Hindi ko ma-imagine yung pain kung ako nasa ganong klase ng sitwasyon. Sobrang bitter ni Naomi sa pangyayari sa kanyang buhay. Pinalitan niya yung kanyang pangalan. Naging Mara. It means bitter. Dahil sobrang saklap ng pangyayari sa kanyang buhay. Ito lang sasabihin ko sa inyo. The longer you stay in Moab, the more you lose. Nung nawala si Elimelech, nung namatay si Elimelech, pwede naman sila bumalik kagad. Saan? Sa Bethlehem, sa Judah. Kung nasaan ang Diyos. Pwede silang bumalik, napakadaling bumalik. Sabi ko sa inyo, kapitbahay lang. Around 20 to 30 miles away lang. And yet, doon na lumaki yung kanyang mga anak, doon na nag-asawa. Nagstay pa rin sila. The more we stay in Moab, the more you will lose. Moab is anything that looks like provision but lacks God's presence. So right now, I want you to examine yourself. What is your Moab? What is your Moab? Kailangan mo na umalis. When it's time to walk away, don't delay. Elimelech went to Moab to keep his family alive. But instead of life, they found loss. And minsan, sa buhay natin, mga Kristiyano, minsan, nakakapagod, tama? Problema, bills, yung pinaka nakapagod, bills. O pagka bills, miinit yung ulo mo, tama? Nakakapagod minsan. Alam niyo, hindi yun yung life eh. Hindi nakakapagod yung life. Alam niyo kung yung nakakapagod? Nag-i-stay kasi sa lugar kung saan pinaalis ka na ng Diyos eh. Yun yung nakakapagod. Napapagod lang tayo physically, pero itulog mo lang yan, okay ka na, tama? Napapagod ka lang, na-exhaust ka lang kapag sa mga manual works, mga physical works, ganyan. Pero nare-replenish araw-araw. Pero kung patuloy tayong mag-i-stay sa ating Moab, nako, hindi lang yung physical energy ang kukunin sa'yo. Your emotional energy, your spiritual energy, maging spiritually drained ka na, emotionally drained ka na.
Kapag drained ka na, di ka na makakagawa ng sound plans or sound decisions or spiritually led decisions. Hirap na. Kasi wala ka lang may squeeze pa because you are already empty. That's why, pag nagstay tayo sa ating Moab long enough, it will spiritually drain us. Nagko-compound. Akala lang natin, wala, isang Sunday lang yan. Wala, isang buwan lang yan. Apakadaling maging isang taon na hindi ka uma-attend ng fellowship. Isang araw lang yan na hindi ako magbabasa ng Biblia. Naging isang linggo. Hindi lang ako magdadasal, isa lang. Alam nyo na, yung pagko-comprise, nagko-compound. Nagko-compound po yan. Ang piso ngayon, napakaliit, tama? Pag nakakita ka ng piso sa labas, baka hindi mo napulutin. Kasi kahit piso, hindi na makabili ng candy ngayon. Magkano na candy ngayon? 250 bang mahal naman ang candy mo? 1 pesos and 25 cents. Yung iba, 150. Diba? Yung 250 Band-Aid. Dati piso lang yung Band-Aid, ngayon 250 na. Baka hindi mo napansinin yung piso. Pero kung araw-araw ka makakita ng piso, di ba nagko-compound? Ganun din sa pagko-compromise. Ang daling mag-compromise kapag alam natin na yung cost ay hindi naman sobrang laki. Pero pag lagi nating ginagawa, nagko-compound yun, naiipon yun, nag-i-stack up yun, may kita mo na lang yung sarili mo, nasa ruin ka na. Akala mo isang Sunday lang yun, akala mo isang buwan lang yun, nako. Akala mo isang pray lang yun na miss out mo, akala mo akala mo text lang yun, akala mo chat lang yun, hindi mo alam, nagkasala ka na pala. Doon lang nag-uumpisa. Kasi madalas nating ina-underestimate yung cost ng pagko-compromise. Kahit gaano pa yung kaliit, pag lagi mong ginagawa, nag-i-stack up, nagko-compound, hanggang sa malulunod ka na lang. After 5 years, you are now spiritually drained. Di mo na alam yung gagawin mo. Nagtatanong ka na sa sarili mo, ano na ang nangyari sa akin? That's why God is telling you now to walk away. Don't ask God to fix it for you. Kasi inabandon na ng Diyos yung Moab eh. Wala na siya dun eh. Don't ask God to fix it if God is telling you to leave it. Alam mo yung isa pa sa mga maganda sa kwento na to. Kasi lagi merong grace yung Diyos sa atin. Laging merong grace ang Panginoon sa atin. Ayun yung maganda sa Diyos eh. Kahit na anong gawin mo, hindi ka niya tatantanan. Pag anak ka ng Diyos, at totoong anak ka ng Diyos, kahit saan ka pumunta, tatawagin at tatawagin ka niya pabalik. Totoo yan. May mga bumalik na. Palakpan natin yung mga tao na yon. Yeah? May mga taong bumalik. Bakit? Kasi ganun na Diyos eh. Pag nandoon ka sa kadiliman, hindi na hihintay ng Diyos na bumalik ka sa Kanya. Hindi ganun ng Diyos. Pag ikaw ay nag-compromise during the time of your compromising, during the time na nagkakasala ka, during your season na nasa dark ka, Diyos mismo ang magre-reach out sa'yo. Hindi ka na niya hihintayin bumalik. Ganun kagaling, ganun kalakas, ganun kalupit yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kasi ganun yung nangyari kay Naomi. Alam mo, nung time na siya na ay bitter, wala na yung kanyang anak, wala na yung kanyang mga anak, wala na yung kanyang mga asawa, ang naiwan ay siya at yung kanyang dalawang daughter-in-laws. She is very bitter. Merong balita siyang nasagap. Meron siyang balita na nasagap. Babasahin ko, it's not written sa inyong notes, pero babasahin ko sa inyo. Sa Ruth 1:6, then Naomi heard in Moab, habang siya ay nasa Moab, narinig niya that the Lord had blessed His people in Judah by giving them good crop again. Narinig niya yung balita. Nasagap lang niya. Kung babasahin mo yung Biblia, pag mayroong mga event na talagang very important, ang ginagawa ng Diyos, nagpapadala siya ng anghel, messenger.
But this time, anong narinig niya? Narinig lang niya, na-overheard lang niya. Nagkaroon lang ng balita na doon sa Judah, doon sa Bethlehem, kumikilos na ulit ang Diyos. Unti-unti nang gumaganda yung crops. Narinig lang niya. The time nang bitter siya, yung time na wala na yung kanyang anak, wala na yung kanyang asawa. During the time na tayo ay messed up, there's still grace. There's still grace. Ganyan katindi pag-ibig ng Panginoon. And minsan tayo, nagbibingi-bingihan lang tayo. Katulad ni Naomi, na overheard lang niya. Bali-balita lang. Right now, some of you, the Holy Spirit is whispering. It's time to walk away. It's time to come home. It's time to trust again. Church, don't ignore those whispers na nagmumula sa banal na Espiritu. Because those whispers are your lifeline. Naomi heard, she moved. Naomi heard, she moved. Ganyan yung grace sa atin ng Panginoon. During na time na nagko-compromise ka, nasa kadiliman ka, Diyos mismo, makakarating sa iyo yung salita ng Panginoon. There's always grace even in our mess. So what happened after that? Nung kanyang narinig yung balita na kumikilos na ulit ang Diyos sa Bethlehem, nag-decide ngayon siya na bumalik sa Judah, sa Bethlehem. Kasama niya yung kanyang dalawang in-laws. They decided na magpunta sa Bethlehem. Pero habang sila ay papunta ng Bethlehem, binigyan niya ng option yung kanyang dalawang in-laws na maaari kayong magstay dito sa Moab. Maaari kayong magstay, si Orpah and si Ruth. Maaari kayong magstay sa lugar na to. Bumuo kayo ng pamilya nyo sa lugar na to. Hindi niya inubliga yung kanyang mga in-laws na sumama sa kanya sa unfamiliar land. Kasi mga Moabites yung mga babae, yung mga in-laws niya. Ruth is a gentlewoman, a Moabite. Ganon din si Orpah. So unfamiliar sa kanila yung lugar ng Judah, ng Bethlehem. Di sila doon lumaki. So binibigyan sila ng chance ni Naomi na magstay sila sa Moabites. Si Orpah nagstay sa Moabites, hindi sumama. But Ruth, ito yung maganda, sinabi ni Ruth. But Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God." Pinalalaya sila ni Naomi, maaari kayong magstay sa Moab. Very familiar itong lugar sa inyo, very familiar itong lugar na to na sa inyo. Komportable kayo sa lugar na to. Tama? So binibigyan sila ng chance na magstay. And yet, Ruth decided na sumama kay Naomi. Now, let's talk about Ruth. Kasi book of Ruth eh. Kanina pa natin pinag-uusapan si Naomi. Kanina pa natin pinag-uusapan si Elimelech, di ba? How about Naomi? How about Ruth? Let's talk about Ruth. Pwede siya magstay sa Moab, kung saan pamilyar yung kultura, pamilyar merong pamilyar yung kanilang relihiyon, pamilyar yung kanilang lahat ay pamilyar. Pwede siya lang magstay doon. Pwede magstay si Ruth doon. But Ruth says, "I am walking away from Moab." Church, ang tawag natin ay walk of faith. That's what we call the walk of faith. And that walk out of Moab, from Moab to Bethlehem, led her into God's story. Kasi kung alam nyo yung kwento ni Ruth, si Ruth lang naman ay ang great-grandmother ni King David. A Gentile, a Moabite,
great-grandmother ni King David. Ancestor ni Jesus Christ. Because of the isang obedience lang, isang pagsunod lang, isang repentance lang mula kay Naomi. Yun lang ang ginawa niya. Nagkaroon ng milagro. Tama? Nadala niya si Ruth. Nag-decide si Ruth na iwan yung Moab at sumama pabalik ng Bethlehem, ng Judah. I don't know about you. Siguro you are just one obedience away. At di ko alam kung anong klaseng pagsulat ang gagawin ng Diyos sa isang obedience na yan. I don't know kung ano yan. Church, if we want to get to the right place, you have to leave the wrong one. What one decision could you make? What one action can you take that would change the trajectory of your life and legacy? From Moab to Messiah. From dirty water to what? Purified water. From dirty water to divine destiny. Ganon kaltindi yung pagpapatawad ng Panginoon. So, if God is telling you to stay away sa maling relasyon, ungodly relationship, walang respeto, kahit pa anong check mo dyan sa checklist mo, kahit gaano pa yan kapogi, gaano pa yan kaganda, gaano pa kaganda yung sahod, kung wala namang Kristo sa buhay yan, X dapat. Ang sabi sa Biblia, do not be unequally yoked with unbelievers. Kailangan same values. Same values. Hindi pa pwedeng dahil pogi lang, dahil maganda lang. Hindi pa pwede dahil malaki lang ang kita. No. Dahil lang alam mo maging financially secure ka, no. Tandaan natin, Moab is anything. Anything. Moab can be anything that don't have the presence of God. So don't be like Elimelech. Kung nakakita sila ng magandang opportunity, go na agad. Tanungin niyo muna yung sarili ninyo. Andyan ba yung presensya ng Diyos? Nasa lalaking yan ba ang presensya ng Diyos? Nasa babaeng yan ba ang presensya ng Diyos? Nasa trabaho ba yan, yung trabaho ba yan, na ba yan, andyan ba yung presensya ng Diyos? Sa mga taong ito, mga friends na to, andyan ba yung presensya ng Diyos? Ganun. So ask God. Napakadaling malaman. Alam niyo kung nandito ka sa simbahan, ang daming Kristiyano, gusto mo magkaroon ng sound advice, kausapin mo lahat. Majority wins. Totoo yun. Pagka marami hindi nag-a-agree, wag. Pag maraming nag-a-agree, kakantsawan ka pa hanggang maging kayo. Hanggang ikasal kayo. Di ba? Kasi nag-a-agree eh. So kung gusto mo magkaroon ng magandang desisyon sa iyong buhay, hingi kayo ng advices. Okay? Huwag lang kayo basta-basta decide katulad ng ginawa ni Elimelech. Ganyan din sa trabaho kasi alam niyo minsan may mga tao na basta lang kumita, Hindi na nila kinonsider kung magkakaroon pa ba ng fellowship, ganun. Ko-compromise and then after 5 years they are spiritually dry. Hindi na nila yung gagawin nila. Gusto nilang bumalik, nahihirapan sila. Kahit anong pray nila, Panginoon, fix my schedule, Panginoon, ganyan. Hindi nagkakaroon ng fix. Hindi inire-repair, hindi inaayos ng Panginoon. You know why? Kasi ang sinasabi sa ng Diyos, umalis ka eh. Diba, Jason? Alam ni Jason yan. Alam ko story ni Jason eh. Sorry, nasabi ko yung pangalan mo. Ayan. Tagal lang wala ni Jason, tama ba? Sabi niya sa akin, Pastor James, babalik ako. Agad nag-resign. Nakakuha na magandang trabaho. Ngayon, di ba? Saturday, Sunday, available lagi. Every day with you, Lord nga this week eh. Every day with you, Lord nga this week. Puyat siya this week, Pero alam nyo, dito na halos sa tulog yan yata this week eh. Dahil siya yung nag-fabricate ng mga boots. Di ba? Kasama niya si Jexel, yung mga team ng ng Kids Zone. Palakpakan natin yung mga tao na yan. Ayan. So, saglit lang So, when God calls you to walk away, wag niyo nang i-delay.
Umalis na kayo sa maling relasyon, iwanan nyo na yung mga maling kaibigan, pag maling trabaho, umalis ka na. Tanungin mo muna yung sarili mo, lagi, ang presensya ba ng Diyos ay nasa tao na yan, nasa lugar na yan, nasa trabaho na yan. Dapat ando doon lagi ang presensya ng Panginoon because Moab can be anything. Moab is anything that don't have or that lack or lacking ng presensya ng Panginoon. So to get to the right place, you have to leave the wrong one. So what is your Moab? Is it fear? Is it toxic relationship? Comfort? Your job? Your sin na hindi mo pa kino-confess? I don't know. But today is the day when it's time to walk away. Don't delay. Yung about isa na pumikit at tayo manalangin.